wala pang roamer na hawak ang Omega. Pwedeng matarget yon ng TLPH. And love what you've said about that two things na kinuha or na advantage ng Kagura. Make it 3. Kasi pwede mong i-force yung traceless ng YSS every single time. Tapos kumuha ka ng catch hero for Super Yoshi. This could still be a Grok na pwede niyang hawakan. At this moment, mataas naman yung value ng Grok dito sa matchup na to dahil merong Farsa ang side ng TLPH. And Esmeralda would be the removal for Smart Omega. Badang ang isa pa nilang niluluto, feeling ko. Actually, even the Gatot Kacha is actually open here for Smart Omega. Kung sakali. Pero yung angulo ng Hylos na katulad kanina ay possibility rin here for Smart Omega kung gusto nila ng chase talaga to add up doon sa Dark Wave Inferno Pursuit ni James. Pero Uranus ban here para sa Smart Omega. Sakto, no? Gusto ko rin yung Hylos if ever dahil nadadagdagan din yung sustain na hawak dito ng side ng Omega pang matagalan na laban. And I think answers the Farsa too. Kung sakaling mag-ulti ng Feathered Airstrike ng biglaan, an immediate Glorious Pathway might be able to cancel that out. At ngayon na patapos na ang ating banning phase. Mukhang XP lane ang titirahin ng Omega dito. At Hylos, katulad na lamang ng binanggit yung dalawa, ay tatanggalin. Now the pick remains para sa Omega. Kanina nabanggit ang pangalan na Badang. At isa rin yon sa mga paboritong hero dito ni Super Yoshi. Pero ito rin, paborito din niya to, pare, Ruby. I mean, this could still be a gold laner for Smart Omega. So may flex factor pa up to that last pick. So yun yung gusto nilang ihain sa Team Liquid Philippines. Hanapin nyo kung saan yung Ruby na yan. Roam ba yan o gold? Pero most probably, this is a roam hero para kay Super Yoshi. Mastery-wise, wala na tayong problema doon. For TLPH, they can still go for that Granger. I mean, pasok na pasok pa rin naman with that range na gusto nilang makuha. And this is also a deny pick para kay OHEB. Yung YSS Ruby na combo. Ano, ang ganda no, na na-foresee ng mga coaches natin yung ganyan. And I do like kung sakali man na mobility dito para kay OHEB. Opener, the Moskov, even the Karim ever. Pero parang narinig ko si Glue dito para sa TLPH. And very interesting, no? The Glue versus Phoveus matchup is, I would say, regular lang yan. 50-50. Hindi kayo magkakapatayan at aasa talaga kayo sa junglers nyo kung sakali. Pero ang interesting dito ay mukhang magiging masaya yung Ruby ni Super Yoshi. O kung ilalagay man ito sa gold lane, automatic full HP kasi yan kung nakawarax tapos natamaan yung glue na naka-glulets. So ang kulang na lang nila would be someone na kaya pang mag-front. Gatot Kacha is an option para meron silang easy access doon sa Farsa. Or they could go for a Bruno Fornetsky. I mean, that matchup with a Granger, kaya naman yung labanan yun 1v1. Pero magiging problema niya, if kukuha pa sila ng marksman, yung glue. So pina-force ngayon ng TLPH ang side ng Smart Omega na i-gold nyo yung Ruby. Yeah, you're right. Kasi kung sakali man for Smart Omega, problema yung glue, problema yung mobility. So why not pick a hero na may innate capability na umiwas. And at will, you have also the stacks with the Art of Thievery, tapos Blazing Duet papasok. Oy, ayos to ha. At least meron silang late game. Maganda na sana ang kanilang mid to early game power spike na pinakita dito with the Kagura and the Lancelot at dinagdagan pa nila ng late game insurance. Dito na nga tayo papasok sa game number 1 kung saan mapapatanong tayo kung aabot nga ba ng late game to. Joshi, during the early game, ano ba yung mga kailangan nating abangan? Well, for Smart Omega, they have to really be wary dun sa level 4 power spike ng TLPH. With the Kalea present for Daddy JP, hindi nila maiiwasan yung mga sudden na pagpasok ni Daddy JP with that Kalea. Gold thing na naka-purify din naman si Netsky. I mean, Claude is one of those gold lane naman talaga na binibigyan mo ng purify innately. So technically, para sa kanya, wala siyang problema. Pero para sa iba, paano? At papasok na nga tayo dito sa Land of Dawn para sa game number 1. Sasagutin na yung problema, yung Yisun Shin ba ang magiging problema dito o yung Claude? Let's look at the early game right now. Kanina pinag-usapan natin, sinabi mo na rin, Joshi Cakes, na kailangan nilang mag-expect ng mga plays mula kay JP. I think the better question here is Super Yoshi. Paano niya ika-cancel out yun? Well, kailangan niya mauna sa mga vision, sa mga bushes, dahil mahalaga ang information for the side of Smart Omega. Dahil for TLPH, wala silang problema doon. I mean, may mountain soccer sila para makita yung members ng Smart Omega. Pero for Omega, kailangan maganda yung pwesto lagi ni Super Yoshi. Yeah, and parang na-discuss din natin earlier, the faster the better for TLPH. Meanwhile, for Smart Omega, parang doon sila pwedeng maunahan. You mentioned the vision and the intel. And as we all know, you still need to form up for the Claude here para kay Netsky. And para naman dito sa TLPH, all they have to do is somewhat wait sa kung ano iyahain, iuwi pa sa lubong sa kanila ni Daddy JP. Yun nga rin no? When we talk about the Claude, alam natin na 2-3 item power spike talaga to. In fact, I would say 3 item power spike talaga ang Claude. Hindi siya katulad nung
yung carry na usually pwedeng i-rush ang Dalawa. Golden Staff sa pangalawang item. Iba pa rin yung Claude, let's say, kapag umabot talaga ng late game ito, ay tsaka talaga nating makikita yung epekto. Yes. And ito yun, bumabalik tayo. We circle back sa pinag-usapan natin during the draft na for the side of TLPH, ramping yung ganong composition. When you play a Yi Sun Shin, gusto mong mauna ka sa gold, mauna ka sa XP, regardless if it's skills, objectives, o ano pa. Tsaka ang mahalaga din for Smart Omega, hindi naman din ganun mataas yung threat sa buhay ni Netsky dito sa laban na to. I mean, they can just play it reactively, not passively. Magkaibang bagay yun. Kasi when we say passively, wala ka talagang gagawin at all. But reactively, you will rely on dun sa movement o dun sa ikot na ginagawa ng TLPH against you. And yes, it is said during the keys to victory na kailangan maging extra fast ngayon ng side ng TLPH. No problem. They have the Farsa. Level 2, they can bully a lane. That's true. Magandang pambuli din nila actually yung glue pick nila. So kung ano yung pang-displace mo, automatically spread then you have the slam, easy na target with the grab. So hindi lang kay Daddy JP magsa-circle around yung fast rotation here para sa TLPH, but we're also looking onto the tempo controller na si Sanford for TLPH. Yun din pala yung nakakatakot if you're James, no? Hindi ka basta-bastang pwede pumasok with the Demonic Force dahil kapag na-displace ka with the split at nauwi ka pabalik doon sa Kalea, ay napakalayo talaga ng mararating ng Phoveus na ito. And so far, for TLPH and Omega, wala pa naman masyadong nangyayari sa ating laro. And so far, na-discuss na natin halos lahat ng mga pwede nating ma-expect sa larong ito. So puntahan muna natin yung mga nasa communities natin because honestly, hindi ko na-expect na in the pride. Sila din naman yung nag-uusap. In fact, kung may chance nga, ay nagsiscrim pa sila cross region. But right now, nagbabalik na nga tayo sa ating Land of Dawn. Look at our Infinix in-game equipment. Narito pa rin tayo sa mga sangkap pa lamang. Wala pa talagang nangyayari. Pachapsuy, yun talaga yung mga best na progression, item progression ngayon. Kung ano man, kung saan ka nasasaktan, build mo lang yung kalahati ng item na yon. Pero etong matchup na to, kanina ko pa napapansin, kahit nagkakaroon tayo ng mga pause, masyadong matapang si Oheb. Netsky ngayon na tinututukan. Baby kicks in! First blood para kay Oheb. Ang sakit nun pare, dalawang siege minions ang nawala sa kanya at naplatuan pa siya ni Oheb. But look at this, Turtle, sinimulan na ng Side Omega. Okay, nandyan ang pangunguna with a grab as well. Ryzen is down. JP on the other hand, mababaliktad na sitwasyon. Haji on the other hand, pala makakakuha ng pagong. Solid na pag-aagaw para dito kay Haji. Kahit ba napitas si Ryzen dun sa baba, mukhang may balik Teka naman lang. dito at pumasok na naman si Cartesi, babagsak. JP makakaalis pero si Sanford ay makakatakas din naman ng bigla lang pero isa lang ang makukuha sa kanila. Yung trade-off na yon, okay sana for TLPH. Panalo na sana sila. Nakuha nila yung gold lane, napatay nila si Ryzen, kaso naagawan pa sila ng Turtle. And hindi pa natapos doon. Even si Carl TZ ay namatay pa dahil doon sa overextension. So that evens out yung lead na nakuha ng TLPH at the very early. But the good thing for them is that Claude yung sinusuppress nila. But speaking of gold lane matchups dito, no, kung sa Claude ay pinapanood na rin si Netsky, ngayon naman si Oheb, number 1 pala sa Granger. Aray ko. The Filipino sniper reinventing himself mula sa Beatrix na tumututok kay mas madaming nababaril gamit ang kanyang bagong main hero na Granger. The Filipino sniper no? Na ngayon with the Death Sonata, 75% win rate, medyo mataas-taas yun honestly. And now for TLPH, ganun pa nilang binigyan ng chance ng Boomer's Blood ka, baby cakes, akong bala sa'yo. Wag ang baby cakes ko Kasi nakita ni Carl TZ na yes, hinaharas ni Oheb itong si Netsky pero somehow nalugi na siya doon sa HP bar na meron siya kasi with the stack of Art of Thievery and even yung mga papalo-palo ni Netsky, yung pagdalaw niya sa baba, supposed to be dapat trade-off lang yon. Pero nakaabot pa si Carl TZ although namatay siya doon sa Turtle, but still it's a good sign na ini-extra pass nga ng TLPH yung laban. Nakakatakot din if you're Netsky, no? Dahil kanina nung dumaan si Carl TZ, the BMI was already expended. Nagamit pa niya yung Purify niya para makapag-reposition. But sadly, 1,000 yung nawala sa kanya sa entire encounter na yon at napunta sa kamay ni Oheb. Ngayon, yung 1,000 na yon ay mapapanood din natin na kalamangan ng TLPH as the second turtle is about to begin. So Sanji on the other hand, Purify na curse agad doon
here for TLPH. But a good sign para sa Smart Omega as they set their eyes dito sa Turtle. Saktong-sakto and may flicker si Super Yoshi at walang purify si Sanji. Ito ata yung laban na gustong mahanap ng Omega. Sanford ang bibigyan nila ng bagya. Pupul na ngayon ng Turtle pero mukhang babagal ang Turtle fight na ito. Sino kaya magiging merienda? Super Yoshi places himself on the Oy! LPF pero nanguna agad si JP. Kakasabi lang natin na dapat sila talaga yung proactive. And proactive ang blazing to si Sinetsky. Kapalit Sanford? niya ng buhay ni JP. Sanford ay kakapit. With Ayun lang. Iyahain kila Carl TZ. That's 2 men down for the side of Smart Omega. Sinasabi natin na kailangan maging extra fast ang side ng TLPH and yes, they did. They in fact, sila pa yung nauna doon sa iniisip natin na mauuna sa Super Yoshi with that flicker. I am offended against Sanji. But then again, sabi ni JP, ako na bahala. Kung wala kang purify, hindi tayo pwedeng maunahan. Oo nga, and that takes a lot of game IQ and yung decisiveness na meron dito si Daddy JP. Alam mong tatalunan yung parsa mo. So bago pa man din mangyari yun, ikaw na mismo yung tatalon. And the sheer confidence na makikita natin dito sa ating replay natin ng Infinix, ito na yung nabato na nga at naihain pa. Napakaganda ng pasok ni Sanford dito to the point na tapos na dapat yung teamfight. Let's be honest, tapos na yun. Pero binigyan pa niya ng +1. And this is what I'm talking about na maganda yung magiging tandem nila ni Daddy JP at Alea, di ba? Multiple ay pwedeng pang ISO na play, pwedeng pang hain na Ano play. naman? Pero ito na naman si Daddy JP. There's going to be a tsunami slam out the Super Yoshi na lumiko. Medyo huli Let's na go! Easy at si Netkin magpapala ng mga bala. Pinagsasalo dito nila JP. But on the other hand, Sanji is being targeted. There's going to be the wings by wings. Makakaiwas pa rin naman. Nako, medyo na dumadami na ang death dito ni Carl TZ at hindi na lumalaki ang gold lead ng TLPH. This is really turning bad dahil yung Claude na dapat late game pa at nalugi na nga sa simula ay siyang dumadami din ng pera para sa bagong Siya pa barangay. yung unang makakabasag dito sa bottom lane and not just that, even Super Yoshi, pinakita lang din niya yung decisiveness niya. Nung nahuli siya and hindi siya na-burst ng mga members ng TLPH, he flickered in, jumping into Carl TZ. Enough na yung Don't Run Wolf King para pumasok si Nets with that blazing duet. And you're right about what you've said, na yung Claude na late game mo paaasahan, umaaga yung power spike dahil sa pagsama niya doon sa mga crucial rotations ng Smart Omega. This is a problem. At Yeah. mukhang papunta na nga sa DHS. Looking at the gold lead, may hawak pa rin naman na 600 gold lead si Oheb against this Claude. So okay pa naman, yung Sky Piercer ay available na rin. Feeling ko napaka-importante para sa TLPH ng upcoming turtle fight natin. This is the last turtle of the game and in terms of battle spells, ay yung mga playmakers ng side ng TL ay nariyan ang kanilang mga flicker. Yan, nandun yung keyword natin, decisiveness or decision para sa TLPH. Their decision leads on to the isolation or pwedeng kunin nga dito ni JP. Meanwhile, for Smart Omega, ang decision nila dito is patabain muna ng gusto si Netsky. Try and make it earlier muna para sa Claude. Very smart decision para dito sa Omega, di na pumalag. Yes, dahil up na yung Sky Piercer para kay Oheb, alam mo na ang gagawin ng TLPH ay lumaban with the turtle. So kumuha ng kills after the turtle. The moment na nag-decide ang Smart Omega na teka, ibigay nyo na lang yan kesa paagahin pa yung snowball ng Granger with that Sky Piercer. Total nakaklot naman tayo. Wala tayong problema sa late game. Tama naman. Kakasabi lang natin, you want those numbers. Again, yung number, Haji? Haji. Medyo kakasal out sila Sanji. Habang si Netsky with the blazing duet sa pinakalaman naman. Mabibuild up nila si JP. Members of TLPH ang naunahan doon. Humahapdi na si Netsky. Maganda yung initial na plano doon ng TLPH but Super Yoshi and Haji exerting enough pressure dito kay Sanji. Oh! Mukhang maaagawan pa nga ata ni Ryzen si Carl Oo. sa sarili niyang purple. Naagawan nga siya with that retry and that cornrows coming in from Ryzen. Wala ngayong blue o purple buff. Ito si Carl TZ. And mahirap yon para sa isang assassin o sa isang YSS na mawalan ka ng mga early buffs na kailangan mo. Kasi hindi na mabubuo yung death ball na gusto mong mangyari. Yes, may items kayo. Enough naman yung Hunter Strike and yung War Axe and yung Hunter Strike and Sky Piercer mula sa Granger. Pero kung hindi mo maipapalo yung items na meron ka, it's a problem. Minsan kasi pag super extra fast ka gumalaw, you're tending to overstay your welcome. May mga mishaps na nangyayari. Pwede kang madapa. Katulad dito for TLPH, medyo nadadapa sila sa mga hinuli ni Daddy JP. Pero doon sa may pinakalikod, tsunami sila on the James. Makakatakas pa rin. Nakalabas sila dito si area ni Sanji. So it's up to Smart Omega to counter-react. At ang reaction nila ngayon ay somehow umatras ng konti. Kung may damage, okay lang. Pero pag hindi, huwag ipilit. Uy, buti na lang hindi pinilit ng dalawang kupuran dito. Sanford was already very deep doon sa labang iyon. And Omega had tools para pumasok doon kay Sanji. Pero lalabas na rin kasi yung Lord eh. Usually, ang ating mga teams dito ay disiplinado enough na hindi lumaban ng 50-50 kapag
magkaka-Lord na. At saktong-sakto, hahawakan ng TLPH ang pinakaunang Lord ng larong ito. Omega ay umaaligid lamang doon sa may Bagete. Kaya naman natin na makahanap ng angulo dito. Medyo mababaw pa ang pwesto dito ni Sanford. Ayaw talagang libitawan dito ang left bush mid. Very important to notice din dito yung pag-ikot ng JP! JP na mangunguna naman extra Lang! fast burst here. Super Yoshi's down. Netsuki sa may pinakagilid. Clear out lang ng mga minion waves. Sanji! Sanji makakaligtas pa rin naman with the wings by wings. On the other hand naman si Sanford, JP and Oheb is enough to turn their chase. Dami kasama. Pero sa ngayon, samahan mo muna yung ibang mga teammates sa pagbagsak. Lord ngayon ay buhay pa rin naman. Ryzen and Netsuki on the lead. Malaki pa rin ang advantage dito ng TLPH. Pero may retribution steal na pwedeng maganap. Omega, may hawak pa rin silang retri. Kailangan mag-ingat ng TLPH dito. At mukhang dahil nga alam nila na may Lancelot pa, ay sinasayaw pa nila ng bagya. Ang Lord na ito, babalik pa rin. Half HP on this Lord. Conceal play mula dito kay JP. Di pa naman tatalo pero mukhang mahanap nila si Ryzen dito. Ito na ba yung Lord? Sumakto may Penedeser na si Cortez makakuha ng Lord. Kabilang banda naman si Ryzen makakatakas doon yung Netsuki! pang-short habang naman si Netsuki with a place into it. Maipet na ko corner! Si Oheb Netsuki with a double kill. At si Sanford ngayon ang hahabulin nila James. Nako si Sanford, sobrang lalim mo na pare. The Apex Predator against 2. Sa kapupunta, Diyan ka lang! Monster kill for Netsuki! Napakaganda na ginawa ng Smart Omega doon. Even though hindi nila nakuha yung Lord Objective, they still won the post-objective team fight. And yun yung pinakamahalaga for them, na kumuha pa rin ng trade after losing another objective. And for Netsuki, yun yung pinaka-ideal na pwede mangyari doon sa laban. Maubos na yung mga members ng TLPH. That's a shutdown for Oheb. Meron siyang 30 stacks ng Sky Piercer kanina, but because of that, nawalan agad ng isa. That's down to 27. Kahit pa paano yung number na yun is significant enough para makasurvive sila doon sa mga ginagawa ni JP na pagpasok. At napaka-importante ng mga pagpasok ni JP dahil ang daming naiilang mula sa Omega. In fact, doon sa pinakahuling Lord natin, naging sapat yung pinakita ng TLPH para magkaroon ng slight edge ang TLPH sa pagkuha ng Lord na iyon. And of course, this is Carl TZ we're talking about. Yan talaga yung final boss ng mga junglers dito sa pagpasok mo ng MPL Philippines. Tuloy lamang ang pag-siege para dito sa Team Liquid. Makukuha na nila ang Torre dito sa may bandang gitna. Pero mukhang hindi na masyadong matutuloy pa. Great defense para dito sa Barangay Omega. And even for Smart Omega, hindi sila masyadong nag-lag behind in terms of net worth. Nakakapag-farm pa rin naman, nakakahabol. Looking at the gold leaders, Netsuki hindi naman siya masyado nahuhuli. Kailangan din naman na kasi sumabay ng sumabay dahil for the side of Smart Omega, yun yung ginawa nila ng early. Paagayin natin yung scale ng isang Claude. And kung hindi nila magagamit yung Claude this mid-game, magkakaroon na ng problema kasi maganda naman yung mga pasok niya, yes. Pero because of them having a Pharsa and a Granger, ilang pa din at kailangan sobrang halaga ng timing para sa Smart Omega. Yung timing talaga yung kailangan nilang isipin eh. I think there was zero timing na pwedeng makapasok yung Claude kanina during that team fight. Kaya naman ang huling dalawang nabuhay, si Ryzen pati rin si Netsuki. This is just TLPH having a lot of experience in terms of securing objectives. And for Omega, mukhang kailangan natin nilang makahanap muna ng mga pitas bago sila humanap ng objectives. Pero humihirap yun dahil na rin sa Mountain Shocker na awak dito ni Carl TZ. So nahihirapan na nga si Netsuki makapwesto, mas nahihirapan palalo yung initiators nila. And going back to what you mentioned na kung saan ang TLPH nga talaga yung nagsiset at na-awkwardan sila pag may Pharsa and even Kalea. Now it's up to Smart Omega na hindi maging idle at maghanap muna ng ilang mga formations such as split pushing their way. Kung split pushing naman yung usapan, yes, they have the Claude and even the Lancelot can do so. Pero kapag nag-decide ang TLPH na mag-burst down ng objective, medyo mahirapan silang humabol. This is still a YSS, a Granger, and a Pharsa. Artillery-wise, they have it. Di nila kailangang lumapit ng sobra para lang ma-maximize yung damage output nila. Unlike for Smart Omega, kailangan ni Nets pumapasok siya sa backline. Si Super Yoshi kailangan nag-flicker in. Yung Kagura ni Haji, kailangan maaabot yung Pharsa. But unfortunately for him, hindi nga niya mahanap saan manggagaling. Ito yung literal na front-to-back lineup. But here comes Super Yoshi with a conceal play. Makikita si Sanji at makakancel out ang kanyang conceal. Nice traces palayo pero easy Lord para dito kay Ryzen. Flicker out, may tahuli pang isa. Okay, maabutan nga lang dito Super Yoshi. Makakahatak na isa at Napakaganda! si Netsuki. Ito na yung opening, ito na yung window, ito na yung free. Ito yung nakantay nila. Pero for Smart Omega, mababawasan ng isa. Ryzen makakapitan at hindi pa uwi. Sanford with a double kill. Tututok naman tayo dito. Makakapag-out pa rin naman sila Netsuki. Pero yung Lord na narush sila, mapapakinabangan ba nila ng gusto? Dito natin makikita kung paano lalaruin ang bagong barangay. Si Haji ay nahuli pero napalik pa niya sa Torre. Mukhang delikado si 4D dito. Ang layo na narating. Nandyan yung hatak, nandyan yung mga bala. Pero makakatakas pa rin
rin dito ang Apex Predator. Napakakunat at gagamitin na nga nila yung Lord doon sa may bandang itaas. Sobrang ganda ng ginawa ng Smart Omega doon. Yung timing na sinasabi natin, that is the very perfect timing na ginawa nila doon sa laban. They got that lord objective na hindi man lang nalaman ng TLPH na teka, sinisimulan, binaburst na pala, tapos na pala, and they almost won that post-objective team fight with Super Yoshi surviving yung initiation from JP and yung burst mula kay Sanji, yung Don't Run Wolf King, I am offended na naman, gave way para sa Smart Omega na i-even out yung trade dahil din doon sa Blazing Duet combo nila with Netsuki. And again, nagiging issue ngayon ng TLPH is that hindi nila mahawakan yung Pinner's Blood nila. At ito yung isa sa mga kailangan talaga nilang panoorin, no, si Netsuki. And I feel like looking at our replay dito, nakatid ng Infinix, ay makikita natin kung gaano nga ba kalaki yung impact ng Blazing Duet na yon. Immediately bursting down Carl TZ. And looking at their Infinix in-game equipment, bago tayo pumunta dito sa instant replay, nakita ko na bumili na ng Lightning Truncheon dito si Sanji para sagutin siguro yung impending na Claude disaster na walang magic defense. Kailangan din niya ng cooldown reduction na bigay nung Lightning Truncheon na yon. And for Sanji, siya yung pinaka-aabot doon eh. Kailangan siya yung maganda yung pwesto, siya yung makapagbitaw ng Feathered Airstrike, or even ma-force nila, let someone force that Purify against Netsuki, tapos siya yung hulihin ni JP. Ang kaso nga lang, yung glue yung nagamit ni Sanford, matutunaw din siya kung pipilitin niyang humarap kay Netsuki. So, ang main idea for TLPH right now is kahit matira si Netsuki doon sa laban, siguraduhin nilang siya na lang yung matitira at wala nang poprotekta sa kanya. So it's all about survivability. Basta maubos lahat ng kasama niya, hindi niya naman magagawa mag-same play. That's true. Experience para kay Netsuki, kaya nga napabuti yung pagpasok ng Blazing Duet dahil nga inalay ni Super Yoshi and James yung mga buhay nila just so you could have that timing. Kasi kanina pa tayo naghahanap ng timing here sa kanilang na first blood ng TLPH. Now looking closer, naka-blade armor na rin dito si Yun. Sanford. Speaking of blade armor, no, yan talaga ang kailangan dito ni Sanford against Netsuki. Isang Claude na mahilig bumanat. That would at least give a bit more protection para dito sa main tank or yung magsusot talaga ng damage para sa TLPH as the second or third lord of the game is already spawning. We are entering the 17-minute mark. Isang minuto pa bago lumabas yung ating Evolve Lord. Pakiramdam ko para sa mga teams na to, hindi naman nila aantayin pa. Kung pwede nila makuha ng libre, ay kukunin na nila. Although maganda yung pagkaka-pick up ng Blade Armor, medyo kulang pa din as of the moment dahil sa Malefic Gun pick up mula dito kay Netsuki. So, kailangan pa ng anti-kiras ni Sanford para lang din ma-mitigate niya yung physical damage output na magmumula sa Claude. Kasi again, we're talking about a Claude, one of the first heroes na meron talagang percent health damage because of the DHS. So, technically, medyo masasaktan pa rin si Sanford. But because of the help of this zone from Sanji, mahirapang pumesto ang Smart Omega. Okay, kinda tricky yung naging window doon for Sanford, pero lumalamang yon para sa TLPH dahil na-awkward nahihirapan, makahanap ng timing dito sila Super Yoshi na mukhang sa likod na atake. Doon yung Mother Shocker, Vision, Flicker. andyan yung Intel, pero Intel, para makakuha ng Lord, habang doon sa may pinakagilid naman, itataka si Crowd Easy, Netsuki with a Blazing Duet, tanggal si JP, next on the move, kung sino man ang mag-overstay, pero mukhang para sa TLPH, atras muna ang call. Solid, nakuha nila yung Lord pero nagbayad sila ng isa. Usable pa rin naman ata to, no? Kaya pa naman, ma-utilize pa rin nila yung Lord. That would go on to the bottom lane. So yung mid lane and yung top lane ay magiging libre for the side of TLPH. But again, we're talking about timings. We're talking about perfect moments. And that moment, di ba nag-conceal ngayon ang side ng Smart Omega? They're trying to get that. Aray ko po! Wombo combo! Sanford naman ang next. Isa-isa na lang tinatato sa kanilang listahan ng mga members ng Cavalry. Ibang klase yung call na yun. We talked about tempo. Kanina pa natin pinag-uusapan yun. At ito yung tempo break ng Omega. Dapat Lord push na yun. Dapat usable na. Alam natin na kayang gamitin yun ng TLPH. Pero ngayon na napilayan. Carl TZ taken out by a concealed play. Ay mukhang makakadepensa na naman ang barangay as we enter the 18-minute mark. Dito na ang lason moments para sa Omega kapag pumitik na ang tinatawag nating OG Omega timers. Malayo pa yung Lord doon sa bottom lane eh. So hindi pa ginagamit ni Carl TZ yung Mountain Shocker niya kasi normally you would use that kapag nakadikit na yung mga minions doon sa top lane and doon sa mid lane. Ang kaso nga lang, with that off-tempo pick-up mula sa Smart Omega, nahabol at inabutan nila si Carl TZ and that gave, tulad nga nasabi mo, that gave them the advantage with TLPH not using that Lord onto their own. Now,
back to square one. Maaari na namang ilaban ng Smart Omega, but for them, they don't have to be the one to force the team fight. Kailangan TLPH yun. Yeah, and ganda talaga ng counter-attack doon with Super Yoshi on the lead. Ito talaga yung sinasabi ko na mas bagay sa kanya when he's taking charge, when he's taking control kung sino nga ba yung mga pwede nilang bigyan. And that was really worth the risk for Smart Omega. Dahil nga kanina, ang tanong natin, mapapakinabangan, mamamaximize ba yung Lord? Ngayon ang sagot ay hindi. Oh, No. sheer confidence talaga, no? Kakaiba yung pinakita ng Omega doon. And for TLPH, pakiramdam ko na kay Sanji na talaga ang bola dito. You have the burst damage. Ryzen What? papasok sa bush. May iwasan naman with the What? four throws. Hindi agad pumitik sila Sanji doon. The patience, the trigger discipline mula dito sa TLPH. Hindi mo gagawin yun normally kung alam mo na may mga tao doon. Kasi technically, kapag may Kalea doon, punishable yung ginawa Patay ni ka. Ryzen. Ni Ryzen. Patay ka doon. But because alam mo at confident ka na you can dodge those pick-offs mula sa TLPH, in fact, yung pasok niya ay phantom execution pa para kung may tao, kaya niyang patayin kasi alam niya yung damage output niya eh. You're right. At bawang professional po ang gumagawa niyan. Disclaimer mga children. Pero ngayon, for TLPH, it's time to somehow teach a lesson dito kay Ryzen. Pero sa kabilang banda kasi, parang iba rin yung hinahanap kasi ni Daddy JP. He's trying to somehow na mauna doon sa mga hiding spots sila Super Yoshi. At hindi rin kasi pwede kanina no, kung nag-burn na agad ng flicker si JP. Magkakaroon pa ng Lord it kung sakaling mapitas nila. Nasa 40, 50 seconds ng death timer. Medyo mahihirapan natin. Oh, pero may first of movement all! si Raisa! Oh, Haji no! hindi nakaiwas with a rush umbrella flea. Okay, meron bang isasagot dito? Smart Omega. Tanggal agad ang mid laner here for them. Ayun lang. At aabutan Ay, pa. Yoshi! Front walker, Mama Fred Fly! Sa may kabilang banda naman si Ryzen na matatanggal. Super Yoshi, kinabita mo ng grab. Nag-i-spread out ang Immortality mga members dito ng Cavalry. Immortality is already down here for Super Yoshi. It's going to be a double kill para kay Oheb. Smart Omega, akala nila lamang na sila, hindi pa pala. At sa pagbagsak ng isa, tatlo ang kapalit. Kahit walang jungler dahil parehas no retry ang magkabilang kupunan. Mukhang EGG na rin Teka. dito ng Team Liquid. Oop, napakaganda ng ginawa ni Sanji na yon, nahawakan yung bush kasi he knows na pwedeng lumaban yung Claude at kaya't posible na mapatay yung ibang members ng TLPH. Pero ang ganda na sana nung idea ng Smart Omega, counter-engage kahit pa nawala si Haji on the process, they can still go for that kasi yung damage output ng Lance and yung Claude is enough. Ang kaso nga lang, yung sustain mula doon kay Daddy JP doon sa passive. Surge of Life is the key talaga. At dun bumuhay, or yun yung bumuhay talaga for the rest of TLPH. Now, going back, maganda naman yung play ni Super Yoshi. Pero without Haji, yung extra sana dun para sa yun yung overturn, ay hindi nila masyado na ma-maximize. Makikita natin yan no, sa ating instant replay natin ng Infinix. Nung nga ba yung nangyari sa teamfight na yun, that was a spectacular blazing duet mula dito kay Netsuki. Pero dahil na rin sa backline damage and sustain na hawak ng TLPH, ay napaliktad pa nila yung laban na yun at hindi na makapag-free hit dito si Netsuki. No? Masyadong delikado kung lalapit siya kay Sanford. Kaya naman itong Evolve Lord na to ay magmamarcha na dito sa mid lane. Kontrolado din ng TLPH ang top lane and bottom lane wave at mukhang 3 waves crashing ang kailangan depensahan dito ng bagong barangay. Sasagutin muna nila ang doon sa bottom lane pero pasag na ang mid. Kailangan ng sagutin ng Omega yung Lord na paparating sa base nila. Okay, mamimingwit na naman dito si Daddy JP May nga ba? flicker, Nag-aabang lang. May flicker na ready here for the Kalea. Habang Salvador na spread. Diyan yung slam. Ayun na! Wala! Ito na nga yung sinasabi natin isang tsunami slam. At nakatarget Ryzen? sila lahat dito kay Super Yoshi. Makakansel pero at nakapilang banda naman. Eh di natunaw na ni Netsuki yung Lord Wow. na dala dito ng Cavalry. Now it's going to be a concealed play. Babasag pa rin ang Torres. Successful yung pag-take down na dalawang inhibitor turret. That's 2 inhibitors down at mukhang magbaback na ang TLPH. I honestly think na tapos na dapat yung laro with that Evolve Lord pero naging naganda ang call ng Omega doon. Still a masterful defense coming in from Smart Omega. Yung patience ni Netsuki. Even though na nahuli si Yoshi doon at hindi siya namatay, go signal na sana. Normally, go signal na yun na, teka, palag na tayo. But because na may Lord yung TLPH, nagdumisiplina lang si Netsuki. Okay, Lord muna ako. Wala akong ibang gagawin kundi banatan yung Lord and that gave that breathing moment para sa Smart Omega na hindi pa matapos yung laban at the moment. Now, 33 seconds dito sa next na Lord.
kailangan kumontes dito ng Smart Omega. They have the ability to do so. Mayroon pa rin tayong threat ng Thorn Rose Retry mula kay Ryzen. So kapag makuha ni Ryzen to, this could be the end of the game for TLPH. Tsaka napakamalas din for Omega na ang malayong lane sa kanila, ang kanilang long lane na yung malayo doon sa Lord. Dahil dyan ay kailangan talaga nilang alagaan ang wave na yun. Yes, they do have the Claude para mag-clear ng wave na yun, pero dagdag din kasi sa mga potential dangers na kung mahuli yung Claude in transition, that would be GG para dito sa Omega. At ayan na nga ang ating pang-5 na Lord sa larong ito, 24 minutes in. Ang pinakamatagal na laro ngayon currently in MPL ay 26 minutes at mukhang paparating na tayo doon. Might be a record-breaking game yet again. Pero sa ngayon, breaking off the Lord here is Netsky. JP sa may bandang kanan, atake, lapit lang conceal play. May Arl, flicker Mapit to, shocker. delikado to Nakikita niya si Netsky, pero doon pa rin naman ang mga bala. Sino to? Dying out dito si Haji na maabot, pero si Haji at si Super Oy! Yoshi magkakaroon ng Sanford! tag, pero hindi pala enough. Ang alang damage! Sanford going in. Andyan na naman ang pag-grab-grab. Habang si Ohib naman Ay, kinakamera JP gets dito it! na iligaw dito ni James. Ohib! At matatanggal yung mga shutdown kilaban si Saji at si JP naman. Ay pagtutulungan Netsky! dito sila Super Yoshi and Netsky. Immortality is broke off. Ay ayaw yan. At dito. Andyan ka na lang. Achilles be here for Sanford. The Suns and Doom was doing it. Featured in Carl Dizzy as well. Super Yoshi lang natitira. At siya na lang ang dedepensa mag-isa against 3 members of TLPH. At mukhang hindi na hihintayin ang Cavalry ang Lord. Papasukin na dito ni Carl TC. Super Yoshi with the immortality, pero yung minions na lang ang inaabangan. This might be it as the Cavalry stomps their way for Game 1, securing the first game win for the series. Long game, no problem. TLPH ang makakakuha ng game number 1.